Ngayon mga kapatid, tayo po ay papasok sa talatang 13 hanggang 15. Ito po ay nakadikit pa rin sa pag-uusap po ni Nicodemus at ang ating Panginoong Hesukristo. We have come to learn last Sunday that napag-aralan at natutunan po natin ang kahulugan ng termino born again. And the term born again does not mean it is an organization. Neither does it mean it is a denomination. Neither does it mean that a person can be born again without being a Christian. And being a Christian without being born again. Kundi, ang kahulugan po ng termino born again or ipinanganak muli is another way of saying na tayo po ay binigyan po ng Diyos ng pribileyo na mabuhay mula po from spiritual death. Kumilos ang banal na Espiritu sa ating puso't isipan upang hindi lang po tayo bigyan ng spiritual life, kundi baguhin din po ang ating puso't isipan na mapaglingkuran, sumampalataya kay Jesus, at magkaroon po ng pag-ibig sa ating Panginoon Diyos. Sa gayon, nagtataka si Nicodemus bilang isang tanyag na tagapagturo ng Israel, bilang the theologian of Israel. Hindi niya makuha, hindi niya maunawaan kung bakit ganito ang katuruan ni Jesus. Dahil sa kabila po ng lahat ng kanyang itinuro at masasabi po natin na pag-aralan, sa kanilang teolohiya bilang mga Pariseo, the only way to get into the kingdom, the only way to be a part of the kingdom age, is kung ikaw ay susunod sa kautusan, kung ikaw ay magpapatuloy, kung ikaw ay magiging parte o kasapi ng lahi ni Abraham. Yun ang paraan po nila para makapasok sa kaharian po ng Diyos. Subalit, binaksakan ni Kristo ng tamang doktrina si Nicodemus na dapat alam po niya ang mga katuruan po nito mula sa Ezekiel, mula sa Isaiah, mula sa mga ibang teksto ng dumatipan, that a man can only be a part of the kingdom of God kung siya'y bibigyan ng panibagong puso, panibagong espiritu, na katumbas ng katuruan. You must be born again. At sino po ba ang pwede ma-born again? Kundi yung mga taong binigyan po ng Diyos ng nais na sumampalataya kay Jesus. Hindi na born again po ang tao dahil lang po sa attendance of the church. Hindi na born again po ang tao dahil dumaki po siya in the church. Hindi rin po na-born again ang tao dahil sinabi po niya sa kanyang sarili na dahil ako'y uma-attend, Kristiyano na ako. Kundi ang tao po ay naboborn again dahil binigyan po siya ng Diyos ng biyaya at pribileyo na tanggapin si Jesus, na buksan ang kanyang puso't isipan. Hindi dahil ito ay kanyang gawa o sariling kakayahan, kundi this is monergistic. Nang ibig sabihin, ito ay gawa lamang ng Diyos. At paano po tayo nagiging mga anak ng Diyos? Hindi dahil po sa lahi, hindi dahil po sa ating mga magulang, hindi dahil po tayo ay nag-isip ng anumang bagay that, you know what, I want to be a Christian, na ganun-ganun lang. Kundi dahil po ito'y bunga ng kalooban ng Diyos. So dahil po dito, binaksakan muli ni Kristo ang isa pang matinding katuruan kay Nicodemus. Kung yung mga bagay na makamundo, which means yung mga principles, elementary principles of entering the kingdom, which is you must be born again, hindi mo na makuha, how much more yung mga ibabang bagay na makalangit. Kung yung mga bagay na makamundo, hindi mo na maunawaan, how much more yung mga bagay na makalangit. At ano po yung mga makalangit na bagay na itinuturing po ng ating Panginoon? Ipagpatuloy po natin ang basa dito po sa talatang 13. Sabi ho dito, walang sino mang nakapunta sa langit, maliban sa akin na anak ng tao, na nagmula sa langit. Sa pahayag po ng ating Panginoon Hesukristo, sa statement na ito kay Nicodemus, may umiikot po na katuruan at tradisyon sa mga Hudyo that most likely alam din ni Nicodemus. At ano po yung tradisyon na umiikot nung panahon po nila, lalo na po sa mga sinagoga, sa mga Hudyo, and Rabbinical Judaism. Yung tradisyon na kung tawagin po yung mga santo o mga pinabanal na umakyat sa langit. Sa katuruan po ng mga Hudyo, it has been a tradition that may mga nagtuturo sa kanila that may mga ilang tao na po na nakaakyat sa langit. Kagaya po nila Moises,
kagaya po ng mga ilang propeta. At dahil dito, it has become a belief sa mga Hudyo na sila lang ang nakaakyat sa langit. But the reason why sinabi po ni Kristo, walang nakaakyat sa langit at walang nanggaling sa langit, maliban po sa anak ng tao na walang iba kundi si Jesus, is due to the fact that He wants to make a distinction. Nais po niya maibigay yung pagkakaiba po niya sa mga propeta noon. Halimbawa, sa Lumang Tipan, may mga ilan po na nakaakyat po sa langit. Bahagi po dito si Enoch. Siya yung kauna-unahan na nakita po natin sa aklat ng Genesis na inakyat po ng Diyos sa langit. Bahagi na rin po dito si Elijah. Kinuha po sila bilang mga buhay na propeta at inakyat sa langit. And we can also affirm, ayon po sa Hebreo 11, that yung mga patriarchs, kagaya po nila Abraham, kagaya po nila Moises, kagaya po nila Noah, na nakaroon po ng biyaya mula po sa Diyos, is now in heaven with the Lord. And why is that? Dahil nga po sa biyaya na ibinigay po ng Diyos. Pero paano po sila naiiba sa ating Panginoon? Or rather, reverse. Paano naiiba si Jesus sa kanila? Originally, they are from the earth. They were not originally from heaven. Umakyat sila sa langit, pero hindi po sila nagmula in their origin from heaven. Si Jesus, bago man po likhain ang langit at ang lupa, naroon na ho siya. And that is what makes Jesus different sa kanila. Yan po ay isang katuruan na hindi matanggap ng mga tao in the Gospel of John. How can Jesus of Nazareth, who is the son of a carpenter, make these claims na siya po ay nagmula sa langit? Kaya sabi po dito sa John chapter 6, kung atin po babasahin, ito rin po ay naging katitisuran sa mga tao nung mapakinggan po nila ang ganitong klaseng doktrina. Basahin po natin dito sa talatang 60. John 6 verse 60. Tignan niyo po ang nakalagay. Nang marinig iyon ng mga tagasunod ni Jesus, marami sa kanila ang nagsabi, mabigat ang itinuturo niya. Sino ang makatanggap nito? Kahit na walang nagsabi sa kanya, alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang mga tagasunod niya dahil sa mga itinuro niya. Kaya sinabi niya sa kanila, hindi ba ninyo matanggap ang mga sinabi ko? Verse 62. Paano pa kaya kung makita ninyo ako na anak ng tao na pumapaitaas pabalik sa aking pinanggalingan? Ang banal na Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay mula sa Espiritu na nakakapagbigay buhay. Nang ibig sabihin, paano magagawa ng isang tao na tanggapin na si Jesus ang Mesiyas? Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Na ang pinagbulan ni Jesus in the sense of where He is from is heaven. Paano matatanggap ng tao yan? Well, kagaya po na sinabi ni Jesus kay Nicodemus, yan din ang kanyang sinabi sa kanyang mga alagad at sa mga hindi sang-ayon sa kanyang doktrina. You need to be born again. Kapag hindi natin tinanggap na si Jesus po ay nagmula sa Ama, kapag hindi ho natin tinanggap na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, kung hindi ho natin paniniwalaan na siya po ang ikalawang persona ng banal na Trinidad, nangangahulugan na hindi pa ho tayo nakakaranas ng second birth. Nangangahulugan na hindi po tayo nakakaranas pa na tinatawag born again. May mga tao ho na ang tingin po nila kay Jesus ay ang pangalawang o yung isa sa mga ilang tagapamagitan between God and man. Bahagi po dito si Maria, bahagi po dito sila Pedro, bahagi po dito yung mga ilang santo. Pero si Jesus ay isa sa pinakamaraming tagapamagitan between God and man. Yung ganyang klaseng teolohiya ay masasabi po natin hindi doktrina ng banal na Espiritu. At ang sino man maniniwala sa ganyang klaseng doktrina ay nagbibigay po pruweba na hindi po sila na born again. Pero dito sinasabi po ni Jesus, I am from the Father. I am from heaven. And how do we accept that?
Bakit natin pinaniniwalaan yung ganyang klaseng doktrina in such great specifics na si Jesus ay nagmula sa langit? Dahil po ba yan ang sinasabi ng Biblia? Maaari. Dahil po ba yan ang sinabi ni Jesus? Maaari. Pero ang pinakaugat na dahilan kung bakit pinaniniwalaan po natin na si Jesus ay nagmula sa langit is because you have been enlightened, born of the Spirit. We have experienced the new birth. Pero maaari ho nating tanungin, Pastor, sa bagong tipan, malinaw na itinuturo na si Jesus bilang anak ng Diyos ay nagbula sa langit. Pero mayroon po ba mga specific na katuruan sa lumang tipan? Because we must not miss this. Ang talatang 13 hanggang 21, kausap pa rin ni Jesus si Nicodemus. At marami na ho siya mga talata na ibinigay kay Nicodemus. Bahagi na po dito ang Ezekiel 36. Bahagi na po dito yung mga katuruan sa Isaiah. Pero anong teksto naman ang nais itukoy ni Kristo po dito kay Nicodemus na yung katuruan na ako'y bilang buktong na anak ng Diyos ay nagmula sa langit? Basahin po natin dito sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 30. The Book of Proverbs, chapter 30. At dito po natin makikita, mga kapatid, that ang katuruan na ang buktong na anak ng Diyos na mula sa langit ay nakasaad na sa lumang tipan. Proverbs chapter 30, simulan po natin dito sa talatang 4. Proverbs 30, talatang 4. May tao bang nakaakyat na sa langit at bumaba sa mundo? May tao bang nakadakot ng hangin sa kanyang mga kamay o kaya ay nakabalot ng tubig sa kanyang damit? May tao bang nakapaglagay ng hangganan sa mundo? Kung may kilala ka, sabihin mo sa akin ang kanyang pangalan at ang pangalan ng kanyang anak. Na anong ibig sabihin ho nito? The writer of Proverbs is saying, who can do these things? Amongst men, who can do these things? Si Moises could not do this. Noah could not do this. Elijah and Enoch could not do this. So bakit po na itanong ng mga pinakamatatalino tao na may akda ng kawikaan, sino ang nakaakyat sa langit? Sino ang nakagawa ng mga bagay na ito? If you know, ibigay mo sa amin ang pangalan ng kanyang anak. And when you get to the New Testament, ano po ang sinabi ni Jesus sa pinakamatalinong tagapagturo ng Israel, si Nicodemus? Nicodemus bilang guro ng Israel, alam niya ang katuruan ng kawikaan. Alam niya ang kawikaan 30. Alam niya ang katuruan po nito. And yet, as Jesus is saying, no one has gone to heaven but the Son of Man. What He is saying is this, yung tinutukoy sa kawikaan 30 talatang 4 is pinpointing to Jesus Christ. He is the wisdom of God. Siya yung anak ng kawikaan na binabanggit po dito. Hindi lang po siya yung karunungan ng Diyos sa kawikaan 8, siya rin ang buktong na anak ng Diyos sa kawikaan Kapitulo 30. At dahil dito, nais po iparating ni Jesus kay Nicodemus para maunawaan mo ang aking sinasabi. You need to be born again para matanggap mo na ako'y nagmula sa langit. Pero bukod pa ho dito, meron po idinaragdag pa ang ating Panginoon kay Nicodemus. Basahin po natin ang talatang 14 ng John chapter 3. Balikan po natin ang John 3 verse 14. Ang ating Panginoon ay mahilig po humugot sa lumang tipan. So yung tagapagturo ng Israel ay tinuturuan ng ating Panginoon. Look what He says here in verse 14. Sinabi pa ni Jesus, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas ng tanso na ilang sa ilang, ay ganoon din naman ako na anak ng tao ay dapat ding itaas. Ilang beses binanggit ng ating Panginoon patungkol sa kanyang sarili ang titulo, anak ng tao.
Kagaya po na ating natutunan noon pa, nung pinag-aaralan po natin ng John chapter 1, ang termino o titulo, anak ng tao, ay hindi kagaya ng pagkakaintindi ng mga kulto sa ating mundo. Sa kanilang pananaw, ang ibig sabihin po ng termino o titulo, anak ng tao, is that si Jesus ay tao lang. Pinanganak po siya sa pamagitan ng tao. Hindi siya Diyos, tao lang siya. Ngayon, kung iintindihin po natin ang titulo ng anak ng tao sa ating panahon at sa kasalukuyan, talagang yan po ang magiging kalabasan ng ating pagkakaintindi. Gayunpaman, we are never to interpret the Bible from our generation to their generation. Kundi, we begin in their generation, papunta po sa ating henerasyon. Nang ibig sabihin, ano po bang ibig sabihin ng titulo, anak ng tao, hindi sa ating panahon, kundi sa panahon nila Jesus, nung unang taon. At ang ibig sabihin po ng titulo na anak ng tao does not mean tao lang siya, kundi ito'y tumutukoy sa pangitain ni propetang Daniel sa Daniel 7, talatang 13, na may nakita po siya isang banal na Mesiyas, na mukhang tao, na kung tawagin po nila ang anak ng tao. At ang nakita po niya sa kanyang pangitain na may taong Mesiyas, banal pero tao siya. Siya ang ibinigyan ng Diyos Ama ng kaharian na kailanmay hindi babaksak at hindi mawawala. So ngayon, yan ang inaabangan na maisalita. Yung Mesiyas, ang kanyang pangalan ay anak ng tao. Sa lahat ng mga titulo na binanggit po ng ating Panginoon Hesukristo, anak ng Diyos. Siya ang ilaw ng mundo. Siya ang mabuting pastol. Siya ang tagapagligtas. Sa lahat ng titulo na ibinigay ng anak patungkol sa kanyang sarili, it is the title Son of Man na madalas na kanyang ginagamit in all of the Gospels. Especially when you read the book of Mark, Matthew, and Luke, Son of Man permeates the Gospels. Bakit po? Dahil ang inaabangan po nila na Mesiyas, ang inaabangan po nila na hari, ay dumating na sa persona ng ating Panginoong Jesus bilang anak ng tao. Bukod pa ho dito, may binabanggit din po ang ating Panginoon na salita na madalas din binabanggit in the Gospel of John. Yung salitang itinaas. In English, just as Moses lifted up. Yung salitang lifted up ay madalas na ginagamit po in the Gospel of John. Pero ano po ang ibig sabihin ng salitang lifted up? Dahil may lifted up na tumutukoy po sa karangalan. To be glorified. But what does lifted up mean in the Gospel of John and in the text of Moses, kung saan pinaghugutan ng ating Panginoon? Unang-una, let us look at how the word lifted up is used in John's Gospel. Let's go here in chapter 8, verse 28 of the Gospel of John. Juan 8, talatang 28. Basahin po natin ang Juan 8, talatang 28. Tignan niyo po ang nakalagay. Sabi po ng Biblia, kaya sinabi ni Jesus, kapag itinaas na ninyo ako na anak ng tao, malalaman ninyo na ako nga ang Kristo. At malalaman din ninyo na ang lahat ng bagay na ginagawa at sinasabi ko ay ayon sa itinuro sa akin ng aking Ama. Sa English. So Jesus says, when you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am He and that I do nothing on my own, but speak just what the Father has taught me. Karagdagan pa ho dito, chapter 12, kung ating po babasahin. Chapter 12, talatang 32. Dito po tayo sa kapitulo 12, talatang 32. Inulit na naman ng ating Panginoon. At kapag itinaas na ako mula sa lupa, ilalapit ko ang lahat ng tao sa akin. At tignan niyo po yung nakalagay sa 34.
Sumagot ang mga tao sa kanya, nakasaad sa kasulatan na ang Kristo'y mabubuhay na walang hanggan. Bakit mo sinasabing kailangan mamatay ang anak ng tao? Sino ba ang anak ng tao na tinutukoy mo? So dito, it is relevant sa ating napag-aralan in John 3 that the words lifted up ay madalas na binabanggit in the Gospel of John. Pero nabanggit ko nga po sa inyo kanina that when the word itinaas ay ginagamit po sa fourth Gospel, this has two meanings. Unang-una, karangalan. To be glorified, to be exalted, to be lifted up. Pero ang ikalawang paggamit at kahulugan ng salitang itinaas ay tumutukoy po sa kanyang pagkapako sa krus. Now, bakit nabasa natin kanina, bakit ganito ang sagot ng mga Hudyo? Teka lang, yung anak ng tao na alam namin ay sa kasulatan ay hindi mamamatay. He will live forever dahil siya yung maghahari. Siya yung maglalagay ng bagong kaharian dito sa mundo. Ano yung anak ng tao na tinutukoy mo na kailangan mamatay when he has to be lifted up? Anong ibig sabihin po nun? Ang tehelohiya na dumatipan is this. The King of Kings and the Lord of Lords, yung itinalagang hari for the church, He will reign, pero hindi sa paraan ng violence, kundi sa paraan ng humiliation at kamatayan. In history, kung pag-aaralan po natin world history, paano po naghari ang mga taga-Assyria? Paano po naghari ang mga taga-Babylonia? Paano po naghari ang mga taga-Grecia, Persia, Roma? How? Through violence. The youngest conqueror that we know that changed the world during his time was Alexander the Great. He conquered so many nations in such a short time span, pero sa pamagitan ng violence. Pero itong Jesus, the Bible teaches us, He will conquer the kingdoms of darkness, hindi sa pamagitan ng by the sword or violence, but by His death. Kaya nung sinabi po niya sa mga Hudyo, when I, the Son of Man, the King, the Messiah, is lifted up, crucifixion, I will draw all men to me. Yun ang ibig sabihin ng itinaas. Itinaas in the sense, ipinako sa krus, and by the Romans, paano po nila nagagawa yung crucifixion? By putting them on a pole and lifting them up para lahat ay makakita. Dahil ang pinaka-nakahiyang torture and punishment nung unang dantaon is crucifixion. So kailangan maitayo yun para kitang-kita ng mga tao, kaya naipako itong taong ito dahil napakasama niya, nakahiya ang crime na kanyang ginawa. Pero sinabi nila Pedro, wala tayong makikita isang katiting na kasalanan sa ating Panginoon. Na dapat tayo ang mapahiya, siya ang napahiya. Na dapat tayo ang maihagi sa impyerno at dapat tayo ang magbayad ng ating mga kasalanan. Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. He went through shame that you can have glory. He was made hideous so you can have beauty. He was brought to death so you can have life. He was treated as unrighteous that you would be presented as righteous. Kailangan siya maitaas through crucifixion para maligtas tayo. Pero hindi po natatapos dyan mga kapatid. May binanggit po ang ating Panginoon through means of comparison kung paano itinaas ni Moises ang ahas na tanso in the wilderness. Kailangan maitaas din ang anak ng tao. Saan po siya humugot? The book of Numbers. Basahin po natin dito sa aklat ng Bilang, Kapitulo 21. The book of Numbers, chapter 21.
In order for us to understand yung kahulugan ng sinabi ng ating Panginoon, we must read this chapter. Simulan po natin dito sa talatang 4 ng 21 ng bilang. Numbers 21 verse 4. Basahin po natin. Mula sa bundok ng Hor, naglakbay ang mga Israelita na dumaan sa daan na papunta sa dagat na pula para makaikot sila sa lupain ng Edom. Pero nagsawa ang mga tao sa kanilang paglalakbay. Kaya nagreklamo sila sa Diyos at kay Moises. Sinabi nila, bakit ba pinalabas mo pa kami sa Egypto para mamatay lang dito sa disyerto? Walang pagkain at tubig dito. At hindi na kami makakatiis sa nakasawang mana na ito. So nagreklamo na naman ng mga Israelita. Verse 6, kaya pinadalhan sila ng Panginoon ng mga makamandag na ahas, poisonous snakes, at pinakakagat sila, at marami ang nangamatay sa kanila. Pumunta ang mga tao kay Moises at sinabi, nagkasala kami nang magsalita kami laban sa Panginoon at sa iyo. Ipanalangin ninyo sa Panginoon na tanggalin niya sa amin ang mga ahas na ito. Kaya ipinanalangin ni Moises sa mga tao. Sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng tansong ahas at ilagay ito sa dulo ng isang tungkod o tukod. Ang sino man nakakagat ng ahas ay titingin sa tansong ahas na ito at hindi mamamatay. Kaya gumawa si Moises ng tansong ahas at inilagay niya ito sa dulo ng isang tungkod o tukod. At ang mga nakagat ng ahas na tumingin sa tansong ahas ay hindi nga namatay. Now, ano ho nangyayari dito sa Kapitulo 21 ng Bilang? Well, nanalangin ang mga Israelita, Panginoon, hindi namin kayang magtagumpay laban sa mga Kananeo. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na magtagumpay laban sa mga Kananeo. So ang ginawa po ng ating Panginoon, because He is so gracious, so merciful, ibibigay ko ang iyong request. Bibigyan ko kayo ng lakas to overcome the Canaanites. And when they overcame the Canaanites, ang sabi po ng Biblia, they had to get past Mount Hor, which belonged to the Edomites. Ang mga Edomites ay lahi nila Esau. Pero hindi pinayagan ng mga Edomites na sila'y dumaan doon. So ang ginawa ng mga Israelita, after they demolished the Canaanites, kailangan umikot po sila sa isang mahabang rota para lang makaikot po doon. Pero habang naglalakad po sila, ano ba yan? Nakakasawa naman itong mana na ito, puro na lang ito ang pagkain namin. Did you allow us, O God, to die in the wilderness? Bira mo, nagpaulan ang ating Panginoon ng pagkain mula sa langit, and yet nagsawa pa rin ang mga ito. Wala silang pasasalamat sa Diyos. Wala silang utang na loob sa Diyos. Pinalabas na sila mula sa Egypto, pinatay na ang kanilang mga kaaway, pinakain na po sila sa disyerto, at wala pa silang utang na loob o pasasalamat sa Panginoon. So syempre, ang Diyos po natin ay Diyos na hukom at siya rin po ay Diyos na matuwid. At ang sabi po ng Biblia, nagpadala po siya ng mga ahas that are poisonous. At marami sa kanila ang namatay. And the Bible teaches us, nangusap po ang Diyos. After magsisi ang mga Israelita, Moises, kausapin mo si Yahweh. Moises, please. Bakit po sila dumaan kay Moises? Dahil si Moises ay naglalarawan ng isang tagapamagitan. Hindi sila basta-basta pwede dumiretso sa Diyos na sila lang. Dahil hindi sila itinalaga ng Diyos na maging tagapamagitan. Si Moises ang ginamit. Hindi sila dumaan kay Aaron. Hindi sila dumaan kay Josue. Dumaan sila kay Moises. And the Bible teaches us, yung instruction ng Diyos is somewhat not ordinary. Hindi pagkaraniwan. Kasi kung gusto ng Diyos magpagaling ng mga tao, He could have done a miracle.
Pero very specific eh. Ang kulay has to be tanso. Yung kulay. Pangalawa, yung hayop na gagawin mo, ahas. Bakit hindi na lang tupa? Bakit hindi na lang kambing? Kabayo? Bakit ahas? Now, in the Bible, ang nilalarawan po ng ahas, if we look at it symbolically, is always evil. Sa Genesis 3, sino ang ginamit ni Satanas? Ahas. In Revelation 12, si Satanas ang tinatawag na ahas. Kahit nga po yung pangako ng Diyos sa kanyang mga alagad, that you will conquer these evil things. And in one variant of a manuscript tradition in the book of Mark, nakalagay doon, they will overcome snakes. So yung mga ahas, mga kapatid, ay madalas nagbibigay ng larawan of evil. Pero dito, yung ahas ay nakapagbibigay ng buhay. Is there contradiction? Well, let's look here, mga kapatid, in the book of Leviticus. Basahin nga po natin ang Leviticus Kapitulo 11. The book of Leviticus. Leviticus chapter 11. Simulan po natin dito sa talatang 41. Now, kapag binasa niyo po ang Leviticus 11, ito po yung mga hayop na hindi dapat kainin. Leviticus 11 verse 41 hanggang 42. Tignan niyo po nakalagay. Huwag kayo kakain o huwag ninyong kakainin pala ang anumang hayop na gumagapan dahil kasuklam-suklam ito. Ang anumang gumagapang sa pamagitan ng kanyang tiyan o apat na paa o marami paa dahil iyon ay marumi. Sa aklat ng Genesis, ang sumpa ng Diyos sa ahas is that gagapang po siya sa kanyang tiyan habang buhay. And yet, dito po sa Leviticus 11, pinagbawalan ng Diyos na kainin ang anumang klaseng hayop na may ganitong klaseng katangian or external presentation. Bahagi po dito ang ahas. So na mapapaisip ka, ang paraan ni Yahweh upang hindi mamatay ng mga kinagat ng ahas ay sa pamagitan din ng ahas na itinuring na sinumpa ng Diyos at marumi. Kumbaga parang if you look at the calculation, dirty solves dirty, makes it clean. Does that make sense? Madumi plus madumi, malinis? That's the math. Gagamitin ko yung aking sinumpa, gagamitin ko yung hayop na pinagbawalan ko sa mga Israelita na kainin bilang paraan at instrumento upang yung mga kinagat ay hindi na mamatay. Pero hindi pa ho natatapos dyan. Pagkatapos po na ginawa ni Moises, yung ahas na tanso, tingnan niyo po yung ginawa ng mga Israelita. Talagang hindi ho sila natuto eh. Basahin po natin ang Ikalawang Hari, Kapitulo 18. Ikalawang Hari, 18. So pagkatapos po gawin ng mga Israelita ito, look what they do in chapter 18 verse 1. Ikalawang Hari, 18, talatang 1. Tignan niyo po. Naging hari ng Huda ang anak ni Ahaz na si Hezekiah. Nang 3 taon ng paghahari ng anak ni Ela na si Hoshea sa Israel. Si Hezekiah ay 25 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 29 na taon. Ang ina niya ay si Abijah na anak ni Zacharias. Matuwid ang ginawa ni Hezekiah sa paningin ng Diyos. Tulad ng ginawa na ninuno niyang si David. Ipinatanggal niya ang mga sambahan sa matataas na lugar. Ipinadurog ang mga alalaang bato at, sabi ho dito, ipinagiba ang mga posteng simbolo ng Diyosang si Asherah. Ipinadurog din niya ang tansong ahas na ginawa ni Moises.
Dahil mula noong nagsunog dito ng insenso si Moises, ay sinamba na ito ng mga mamamayan ng Israel. Tinawag na Nehushtan ang tansong ahas. Biro nyo ho mga kapatid, nung makita ng mga Israelita, ito yung ginamit ng Diyos na instrumento upang hindi mamatay ang tao. Many hundreds of years later, after Moses, sambahin natin ang ahas, sambahin natin ang ahas. And I believe, bagamat hindi nakalagay sa Biblia, ito yung personal theory ko ho, I truly believe the reason why tinago ng Diyos si Moises at si Yahweh mismo ang naglibing kay Moises kung saan walang nakakaalam is because of sobrang respeto ng mga tao kay Moises, malamang sa ugali ng mga Israelitang ito, sasambahin nila pati na rin yung propeta. Kahit yung Ark of the Covenant, naging superstitious din ang mga Hudyo. Basta sumasa amin ang Ark of the Covenant, mananalo kami laban sa aming mga kaaway. So anong ginawa ng Panginoon? Sa panahon ni Jeremias, nung niluso po ng mga Babylonia ang mga Israelita, the last time the Ark of the Covenant was mentioned was in Jeremiah. Nawala. Walang nakakaalam. Marami speculation, pero walang nakakaalam. Pati na rin po yung templo. Kung babasahin po ang Ezekiel, kapit na kapit ang mga Israelita sa templo. Nandito ang presensya ng Diyos. Kahit kami ay naglilingkod na hindi tapat sa Kanya, basta nakatayo ang physical temple, hindi aalis si Yahweh dito. Anong ginawa ng Panginoon? In 586 BC, winasak po niya ang templo. At hindi pa natuto ang mga Hudyo sa panahon ni Jesus. Sinabi na kanyang mga alagad, Panginoon, tignan ninyo ang templong ito, ang ganda. Pero ano sinabi na ating Panginoon sa Mateo 24? Walang bato na inilagay dito na hindi magigiba. Because the presence of God does not reside in the stone made by man, but it now resides in Christ. And those who are in Christ will also be the temple of the Holy Spirit. Pero balik ko tayo dito. Bakit nga ba ahas? Well, mabibigay po ng mga ilang teoridad. Pero ito'y mauuwi pa rin sa we don't know. Pero ito'y mga teoridad. Sa panahon po nila Moises, may mga kapitbahay po sila ng mga bansa at tribo na kung tawagin the ancient Near Eastern nations or countries, the culture. Sa kanilang paniniwala, the snake was a form of medicine and healing. Yan ang paniniwala ng kanilang mga kapitbahay. Okay? Pangalawa, as what I mentioned to you, no one really knows. Pero there is a theory that is viable. And that is, God uses what is treated as filthy to be a solution for that which is filthy to bring about purity. And what does that mean? It means kung ang tansong ahas na ito ay itinuring sinumpa ng Diyos, itinuring marumi ayon sa Leviticus 11, si Kristo hinalintulad po niya ang kanyang sarili dun sa tansong ahas dahil itinuring po siya ng Diyos bilang sinumpa. Itinuring po siya ng Diyos Ama bilang marumi. Bagamat hindi ho siya nagkasala, bagamat hindi ho siya dumabag sa utos ng Diyos, pero alang-alang po sa ating kaligtasan, itinuring si Jesus bilang sinumpa ng Diyos. Itinuring po si Jesus bilang marumi upang tayo na marumi ay lumabas malinis sa kanyang harapan. Pastor, may doktrina po ba ganyan sa Biblia? Basahin po natin ang 2 Korinto 5. 2 Corinthians chapter 5. Basahin po natin. 2 Korinto 5. Simulan po natin dito sa talatang 21. 2 Corinthians chapter 5, beginning at verse 21. 2 Korinto 5, 21. Tignan nyo ho. Kailan may
hindi nagkasala si Kristo. Ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamagitan niya'y maituring tayong matuwid ng Diyos. God made Him who had no sin to be sin. What does that mean? Itinuring po siya marumi, kagaya ng tansong ahas. Itinuring po siya sinumpa, kagaya ng tansong ahas o yung ahas na tanso. Pero bukod pa ho sa ahas na ginamit bilang yung hype of instrument, pati kulay is specific. Bakit hindi na lang puting ahas? Dilaw na ahas. Itim na ahas. Bakit? Ahas na tanso. Copper. And most Bible scholars suggest that the closest color of blood was copper and bronze during that time. Nang ibig sabihin, atonement required blood. Forgiveness of sins required the shedding of blood. Pero hindi lang po any blood. Animal blood. So this cursed snake had to be in the same color as blood na nagbibigay po ng mensahe. God has to use something that is treated as cursed, that is treated as filthy, that has to have His blood shed for us to be saved. Pastor, how do you bridge the gap now sa ating panahon? Kagaya po ng mga Israelita nung dumatipan, sila'y namamatay dahil po sa kagat ng ahas. Ang nilalarawan po ng ahas na kumagagat sa panahon po ni Moises ay ang kagat ng kasalanan sa buhay ng tao. Nung kinagat po ng kasalanan si Adan at si Eva, yung lason ng korupsyon sa buhay ng tao ay nauwi sa kamatayan. Ang nagagawa po ng lason is kinakain po niyang ating pagkatao. Nabubulok ang ating pagkatao dahil po sa lason. At habang tumitingin po ang tao sa iba't reliyon, hindi po ito magbibigay gamot sa kanilang lason. Tumingin ka sa iyong mabubuting gawa, hindi matatanggal ang lason. Tumingin ka sa simbahan, hindi maalis ang lason ng kasalanan. Kaya sinabi ni Jesus, look to the snake. Nang ibig sabihin, look to me. If you look to me, ako ang solusyon to your poisonous, sinful disease. Pero ang kasalanan po is so severe that yung lason ng kasalanan is so severe na ito po ay nakakabulag. Kahit ibigay mo na ang gamot sa mga tao, ayoko! Ito yung gamot na aking pinaniwalaan nung bata pa, ito rin ang gamot na aking gagamitin hanggang sa aking kamatayan. Gamot ng reliyon. Gamot ng pagiging mabuti. Kahit wala na isa sa atin ay mabuti, yan pa rin ang gamot na nais paniwalaan ng mga tao. Gamot ng marami ako nagawa para sa Panginoon. Gamot ng pagiging self-righteous. Pero iisa lang po ang gamot na ibinigay ng Diyos Ama. It's not Tylenol. It's not Advil. It's Jesus. Kaya ang sabi po niya kay Nicodemus, habang kinakausap niya si Nicodemus, this is the message that Jesus wants to give Nicodemus in this dialogue. If the Israelite people of the Old Testament needed to look on the snake to have a new life from poison, you need Jesus to be born again so you can have new life. Maari may mga ilan ho dito, bisita, na hindi pa ho kayo nagagamot sa iyong lason. Maari iniisip mo matuwid kang tao o mabuti kang tao at kaya mo na iligtas ang iyong sarili.
Pero kaibigan, nais po namin ipresenta po sa inyo ang Ebanghelyo. And that is, kung ang gamot na iyong iniinom ay hindi pananampalataya kay Jesus, na siya lang ang matuwid, siya lang ang Diyos na pwede magligtas sa iyo, siya lang ang pwede magpresenta sa inyo sa harapan ng Diyos Ama bilang matuwid. Kung sa tingin mo, yung gamot na iniinom mo, na kaya mo na iligtas ang sarili, ay sapat na, mamamatay ka sa laso na yan. Mamamatay ka na hindi pa napapatawad ang iyong mga kasalanan. Kailangan mo tumingin kay Jesus. Yung salitang tumingin po dito, hindi literal na hahanapin mo si Jesus gamit ang iyong mga mata. Ang ibig sabihin ng salitang tumingin ka is another way of saying, place your trust, your confidence, your faith on Jesus, who is the author and perfecter of your faith. Look to Christ. Siya lang ang pag-asa mo. Hindi si Maria, hindi yung mga apostol, hindi ang simbahan na protestante o simbahan na katolikong Romano, kundi si Jesus. Siya ang naipasok sa krus. Siya inaipako pala sa krus. At yan ang nais maialok po ni Jesus kay Nicodemus. Sabi niya, you must be born again. Kailangan mo tanggapin na ako'y nagbula sa langit. Kailangan mo tanggapin ako ang gamot para sa iyong kaluluwa. Kaya nasabi po niya sa talatang 15, upang ang sino mang sasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang mensahe ng ating Panginoon. Are you looking to Jesus for your solution? We have a sin problem. And as Christians, this is the sin that we fight every single day. Why? Because hindi pa ho bumabalik ang ating Panginoon. Pero here is the beauty of grace. Bagamat may lason po tayo na natitira na unting-unting inaalis ng Panginoon. One thing is for certain, yung lason po na yan ay nababawasan at hindi na bumabalik to power. Because if you are under grace, sin shall have no dominion over you. Kung ang kagat ng ahas ay nagbigay ng lason, ang handog ng Diyos Ama sa banal na tupa na si Jesus ang nagbigay solusyon para sa ating mga kasalanan. Will you take this time, mga kapatid, mga bisita po namin na minamahal, na tanggapin si Jesus bilang solusyon sa laso na dumadaloy sa iyong espiritual. Jesus is the way. Jesus is the truth. Jesus is the life. He alone can save you this afternoon. At kung mamamatay ka sa katawan, pero ang kaluluwa at ang espiritu mo, makakasama mo for all of eternity, the Creator, who is the Father, the Son, and the Holy Spirit. As Moses raised the bronze serpent in the wilderness and brought life to many, so also Jesus, who is the true solution, brings eternal life to those who will believe. Kailangan natin magsisi. Kailangan natin ibigay ang ating buong pagkatao sa Kanya. Kailangan po tayo sumampalataya kay Jesus. And you will have everlasting life. As we pray.